Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, sumabog si Escudero at Cynthia Villar. Nako, tinuro si FL Lisa, Tamba, Lazo, Taberna, PBBM. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan. Binasa ko lang po yung title, mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, billionaire senator of the Philippines na si Cynthia Villar nagsalita na at walang pagdadalawang isip na harap-harapang binara ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos at nakisimpatya naman si Senator Chis Escudero sa sitwasyon ngayon ng Pangulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang naging pahayag ni First Lady Araneta Marcos sa programa ni Anthony Taberna at tila binara ang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte, ay nagbigay naman ng sentimiento ang dalawang magaling na senador na sina Senator Cynthia Villar at Senator Chis Escudero. Ayon pa kay Senadora Cynthia Villar, kung siya daw ang asawa ng presidente ay gagawin niya ang lahat para magtagumpay ang kanyang asawa at hindi makikipag-away. Sa halip na magtaloan niya, ay gumawa na lamang ng mga proyekto na makakatulong sa taong bayan para mahalin ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Huwag na lang sana. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao, lalo yung ating presidente. Samantala, harapan namang ipinagtanggol ng senadora dating Pangulong Rodrigo Ayan mga kababayan, yan po ang sagot or komento, reaksyon ng isang senadora, no, doon sa ating First Lady, na kung saan binanatan niya nito, no, si Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, sa palagay niyo po ba tama po yung sinabi ni Senator Cynthia Villar na kung dapat ang gawin ni dapat ang gawin ni First Lady Lisa Araneta Marcos ay gumawa ng mga project na makakatulong, no? Para mas lalong mahalin yung words. Para mas lalong mahalin ng taong bayan si PBBM. Pero sa palagay niyo po ba dito sa ginawa ni First Lady Lisa Araneta Marcos na di ba? Wala, siya po yung nag-unang di ba? Nag-ingay. Parang inaaway nga si BP Sara, di ba? Siya po yung una kasi hindi naman pinapansin niya ni BP Sara, di ba? So, yan. Siguro sa sobra na rin sa pagmamahal sa asawa kaya nagawa 'yun mga kababayan. Or, di ba? Talagang gusto nilang provoke si BP Sara na magsalita, di ba? Paano kahit anong gawin nila, kahit anong gawing paninira ng mga kalaban ni BP Sara sa politika, no pansin po, no? No pansin po si BP Sara sa mga ganyan, basta si BP nagtatrabaho, no? Nang maayos. So, wala munang politika kay BP Sara sa mga panahong ito, di ba? Kasi malayo pa naman raw, di ba, ang eleksyon, yan
Rodrigo Duterte sa naging pahayag ng pagbatikos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinawag ni Senator Cynthia Villar na natural na reaksyon ang ginawa ng dating Pangulo dahil tatay siya ni Vice President Sara Duterte na ipinagtatanggol lamang ang anak dahil panay niya ang batikos sa pangalawang Pangulo sa social media. Ano yun politika yun O, tayo naman kung ano lang ang tama yun, di ba? So, siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira si Sara. Siyempre, tatay, pag binibira yung anak, nagiging defensive, di ba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. Samantala, hindi naman mapigilan ni Senator Chis Escudero na makisimpatya sa naging sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa alitan ni First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ayon kay Senator Chis Escudero, parte ito ng mabigat na pamumuno na dapat pasanin para sa kapakanan ng ating bansa at ng taong bayan. Pagkatapos nito ay tumugon at harapang sinagot naman ni Vice President Sara Duterte ang mga komento ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos laban sa kanya. Ngunit sinabi niya na mas gusto niyang magkaroon ng pribadong pakikipag-usap sa Pangulo. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausap tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. So yan mga kababayan, no? Dito talagang ramdam ko, no? Ramdam ko na napahiya talaga si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa sagot ni VP Sara, kasi akala niya siguro papatulan, no? Papatulan ni Vice President Sara Duterte yung mga sinasabi niya, di ba? Pero ano po yung point dito? Ha? Parang inutusan pa, di ba? Si First Lady na tumahimik ka na, marami na tayong problema dito. Instead, sabihan mo na, eto, opinion ko lang to bilang nakikinig doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Sabihan mo yung asawa mo na magtrabaho, no? Kasi napakarami na natin problema, di ba? Isa-isa niya na. Tapos ganito pa yung gagawin nyo, di ba? Oh, hindi naman niya nakakatulong eh. Sa palagay niyo ba yung sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos nakakatulong para ma-solve yung mga problemang minention ni Vice President Sara Duterte? Diba? So ngayon mga kababayan, dapat siguro ang kasi may nag-comment nga ang ginagawa dapat daw ng First Lady ay paligayahin, no? Si PBBM. Ngayon, kung may problema ka, kay PBBM mo nasabihin, di ba? Kasi siya po ang may mandato sa taong bayan at hindi po ikaw, di ba? Yan balitang yan mga kababayan ay pinipick up po yan ng ng mainstream media. Di ba? Pinick up po yan ng mainstream media. Ito nga nakakapagtaka, isingit ko lang kasi talagang nanggigigil tayo dito sa mainstream media. Ito, opinion lang to dito, pinipick up nila yung mga ganitong balita, pero doon sa hearing sa PDLX, mga kababayan, hindi nila pinapansin. Bakit kaya? Diba? Yan yung tanong bakit kaya? Unahin natin ang Pilipinas.
Gayunpaman, inihayag ng Pangulo na ang Vice Presidente ay mananatili sa kanyang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa kabila ng panawagan na bumaba ito sa kanyang pwesto. Samantala, matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Inday Sara, huwag kang magtiwala sa banayan at mga alipores, magtrabaho ka lang, huwag kang mag-resign, sila ang losers, not you. We love your performance, sila busy sa pagnanakaw, period. Bakit kaya sa Pinas hindi asikasuhin ang problema ng Pilipinas kaysa parang taga-palengke na nag-aaway, nagsisiraan, parang akala magaling sila sa isa, din sisiraan ng iba para makuha ang gusto nila. Kaya no wonder wala pag-asenso kasi ang inaatupag ninyo puro chismis, puro paninira sa bawat isa. Naisip ko tuloy, may pinag-aralan ba talaga kayo or just pretending? Talagang walang laman ang utak. Sa tingin ba ninyo nakakatulong ang ginagawa ninyo? Gising na kayo mga tao sa Pilipinas. Maawa kayo sa mga susunod na generation. Tama naman si Miss Cynthia Villar. Okay lang kung maging maarte, pero yung makipag-away sa social media ay gawin na lang ang tama para sa mga Pilipino. Dapat inuuna niya ang kalusugan ni Bongbong Marcos at hindi makisawsaw sa mga desisyon ng asawa, lalo't hindi naman nakakabuti kundi makakasama pa bilang presidente, diba? FL, hindi niya alam kung saang lugar niya. PBBM naman, sunod-sunura naman. Ay mga kapwa ko Pilipino, gumising na po kayo. Dapat kung asawa ka ng presidente, gumawa ka ng ikabubuti ng presidente, kagaya ni Madam Imelda Marcos. Kaya hanggang ngayon, pinagmamalaki pa rin ng sambayanan. Mabuhay ka, Madam Imelda Marcos. End quote. Masamang balita ay bagamat nag-issue ng mayor's permit si Mayor Remolyo para sa maisog rally sa Dumaguete sa Asyete at kami nakita pa sa Cebu, naghapunan pa kami noong 30 ng Abril at sinabi niya talagang inisyu niya yung rally permit. Abay, kanina po nagkaroon kami may impormasyon na ang rally permit na inisyu ni Mayor Remolyo ay kanyang renevoke. Bakit? Dahil yung Dumaguete Police ay nagreklamo na isa daw doon sa magsasalita ay itong si Atty. Glenn Chong na merong mga pasabog labang kay First Lady. At sabi nila, wala raw silang sapat na kagayahan para masigurong seguridad ni Presidente Duterte na dadalo sana sa maisog rally. So ito po ang liham ng City Administrator ng City. So yan mga kababayan, umatras, no? Yung mayor, binawi yung permit ng maisog rally. Pero dapat sana, di ba? Noong una pa lang, hindi mo na pinayagan. Pero bakit mo pinayagan muna tapos atras ka? Di ba? Parang may something mga kababayan. Ano ba, natawagan na ba ito? O baka tinawagan na? Di ba mga karibin natin, baka tinawagan na nga itong mayor na ito. Para, di ba? Kasi, yan, magdududa na eh. Ngayon tuloy, talagang mako-confirm ng taong bayan yung kanilang pagdududa, di ba? Kasi, renevoke na nga, di ba? Yung permit na sana ibibigay doon sa maisog rally, pero pinayagan kasi muna. Dapat, kung nag-aalala kayo po mga mayor, di ba? Kayo po, kung nag-aalangan po kayo, di ba, na payagan, dapat nung una pa lang, sinabi nyo nang hindi pwede. Pero bakit sinabi nyo munang, sige, authorize na. Tapos babawiin nyo agad. Anong sasabihin ng taong bayan? Kahit sabihin na natin, walang kinalaman dito yung mga taong pumipigil talaga, di ba, sa maisog rally. Sabihin natin na wala talaga silang kinalaman. Diba? May iisipin pa rin ng taong bayan, no? Na kung hindi po kayo binayaran or tinawagan, di ba? Dalawa lang naman yan di ba? Tinawagan ka or binayaran ka or something, di ba? O ngayon tuloy, yung credibility nyo na yung question dyan. Diba? Di po na mapayapa para ilabas ang kanilang hinaing labang sa gobyerno. Yan po'y kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supilit.
As early as 1948, Primicias versus Fugoso, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamalaan, hindi po sila nagbibigay ng permit para mag-rally. Ang rally permit po ay ang saligang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po ay binigyan ng rally permit pa sa Rizal Avenue, at dahil nabigyan na yan, ibig sabihin nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So illegal po yung pagre-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatinag. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Sang-ayon din po doon sa desisyon ng Korte Suprema sa aking kasong hinaing, ang sabi ng Korte Suprema, at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagrarally ay gagawin sa Freedom Park. At tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga Freedom Park kung saan ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo pong announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa harapan ng provincial capital ng Negros Oriental. Hindi naman po yan malayo sa downtown. Sako pa rin po yan ng Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park. At kapag kami po ipinigil, talaga po magdidemanda na kami. Hindi na po kami papayag na. So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan sa nangyayaring yan? Dyan sa Maisog Rally, talagang may pag-oppress, makakaribi natin ng karapatan, di ba? Karapatan na magpahayag ng malaya, di ba? Well, ano po ang naiisip nyo? Dito sa pag-approve and disapprove, di ba? Kasi nauna naman yung i-approve, di ba? Mas maganda sana kung disapprove muna. Tapos inapprove, 'di ba? Pero dito inapprove muna bago dinisapprove, mga karabi natin. So, ang iisipin po ng taong bayan, para sa akin po, opinion lang po ito. At baka parehas po tayo ng iniisip. Baka po may tumawag. Baka may tumawag. Pero yung reason naman nila, mga kababayan, baka hindi raw nila kayang protektahan. Anong akala nyo kay Pierre Arde? Pupunta dyan ng hindi protektado? Baka hindi raw nila kayang protektahan si PRRD sa mga mangyayari. Baka may mangyayari. Yung security, sabi, di ba? Baka hindi kaya nilang protektahan. Baka may plano silang mangyayari dyan. Sa kampo po ni PRRD. Ingat-ingat po kayo. Kasi, may advance, information. Hindi, opinion lang yan, mga kababayan. Opinion lang po yan. Base po sa kanilang sinasabi. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang opinion. Depende po yan sa pagkakaunawan ninyo. Diba? Para sa akin, kasi sinabing hindi nila kayang protektahan. Ibig bang sabihin, may mangyayari? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong komento, reaction, or kritisismo sa naging video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion, patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Maraming salamat po.